We can worship our Lord Jesus Christ through our body. Sabi nga po sa Romans 12:1, therefore I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ito po, sinasabi, no? Kaya nga daw mga kapatid, ang masaganang habag daw po ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba daw po na ialay natin sa Panginoon. Sabi nga po dito, your body is a temple of the Holy Spirit. Amen po? Totoo po yan, na ang ating katawan ay siyang tahanan ng banal na Espiritu. Sabi po dito, how you use your eyes, your feet, and your hands is an act of worship. Kaya po nasabi ko kanina, kung paano daw po natin ginagamit ang ating mata, ang ating paa, at ang ating kamay, ito daw po ay action o gawa ng pag-worship natin sa Panginoon. Sabi po, we will worship God when we keep our bodies pure. Napaparangalan daw po natin ang ating Panginoon kung ang ating physical body ay malinis. Sabi po, no? When we use our hands to serve broken and we use our voices to speak truth instead of gossip. Dito daw po napaparangalan natin ang ating Panginoon kung ang ating kamay ginagamit natin sa pagtulong to help the broken. At ginagamit naman daw po natin ang ating DLs, sa salita po natin wala tayong control o gumagawa tayo ng makakadistract sa buhay ng tao. Instead po na ganito yung gawin natin, spread na lang natin. Use our voice to speak the truth. Ito pong truth na sinasabi, ito po yung mga gospel, salita po ng Diyos. Gamitin po natin ang ating boses, gamitin natin ang ating kamay to worship our Lord Jesus Christ, to help, to serve others through our hands, and speak the truth, share the word of God. So, can worship our Lord Jesus Christ. Sabi nga po, you are the God's hand to help others and His feet to share His word in different places. Sinasabi po dito, tayo daw ang kamay ng Diyos. Kaya nga po, sabi ko kanina, gamitin natin ating kamay to serve others, to help others. Tayo din po daw ang kanyang paa, para naman po, yung tulad po ng mga gaya ni Pastor, humahayo, he uses feet. Parang paa po siya ng Diyos na humahayo, inaabutan different places to share the gospel, to share the word of God. Ito po yung mga gawain na talagang napaparangalan natin o napaparangalan natin ang Diyos sa ating buhay. Kasi po, ito naman ang mission natin dito habang nandito po tayo. To share the gospel, to reach other, to know God. Kailangan po maibalik natin ang mga kapatid na hindi pa naniniwala sa Kanya. Kaya ito po yung pagkakataon natin na magpagamit po tayo bawat isa. Any opportunity po na kailangan meron tayong pagkakataon, share the word. Gamitin po natin. Kung meron kahit saan pong places tayo mapunta, pag meron tayong pagkakataon na to share the word of God, gawin po natin. Kasi sabi nga dito, tayo yung kanyang paa, tayo yung kanyang kamay para magamit po tayo to share His word and to reach more people to bring back to Him po. Kailangan natin gawin yan.